Sorry talaga po. Hindi ko na po ulitin. Promise po. Eto siya noon. Mga didilis at mga iglesia ni Kristo, mga putang ina nyo. Mamaya pag-uusapan natin kung ano na siya ngayon. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya nga, kayong mga bashers, kayong mga nagagalit sa Iglesia ni Cristo, isipin ninyo mabuti kung tama ba yung mga sinasabi ninyo at kung tama ba na gawan ninyo ng kwento ang Iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama sa inyo at kahit kanino pa. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya hindi na natin patagalin ito. Mas maganda bigyan na kagad natin ng malupitang reaksyon. Pero bago natin bigyan ng malupitang reaksyon, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers at syempre pa sa lahat ng ating mga suking, mga nanonood, mga commentors natin, mga bashers kasali kayo rito. Kagaya na sinasabi natin, binibigyan ko kayo ng karapatan bilang isang mamamayang Pilipino kung Pilipino nga naman talaga kayo at kung hindi kayo alien. Mag-comment kayo dyan sa baba. Ngayon, diretso na tayo. Nakalimutan ko, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Mag-iingat po kayo. Eto na, balikan natin itong galit na galit sa Iglesia ni Cristo noon. Pero ngayon, panoorin natin kung ano ang ginawa nito ngayon. Eto na yung video. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo po sa lahat po ng membro ng Iglesia ni Cristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa harapan ng aking cellphone upang humingi po ng tawad sa mga nasabi ko noong nakaraang linggo sa mga video ko po. Sa lahat po ng mga nasaktan po sa video ko, pasensya po, humingi po ako ng tawad sa inyo. At hindi na po maulit yung ginawa ko po kasi po napag-isip-isipan ko po na mali po talaga yung ginawa ko. Mali po yung mga lumabas sa aking bibig na pagkutya po sa inyo, sa mga membro po ninyo na Iglesia ni Cristo. Muli po, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Sorry po talaga. Taos-puso po ako talaga ang humihingi po ng tawad sa inyo. Sorry po. Sorry po. Pasensya na po. Sorry po. Nagkamali lang po talaga ako. Sorry po. Hindi ko lang po ulitin yung ginawa ko po. Sorry po. Pasensya na po kayo sa aking nasabi. Sorry po. Sa mga nagalit po sa aking video, sorry talaga po. Hindi ko na po ulitin. Promise po. Nakita naman natin na maliwanag na galing mismo sa kanyang bibig yung kanyang mga sinasabi. Pero bago ako magbigay ng komento rito, shoutout muna sa isa nating suking komentor. Siya po ang nagbigay sa atin ng update tungkol sa tao na ito. Shoutout sa iyo at ayaw niya pong banggitin natin yung kanyang pangalan. Ganun pa man, shoutout po sa inyo. Alam na ninyo kung sino kayo. Ngayon, balik tayo rito. Magbibigay na tayo ng reaksyon. Nakita ninyo na humingi ng tawad itong tao na ito. Noon, ang tapang-tapang niyang sinabi tungkol sa mga Iglesia ni Cristo. Ganyan ang mga nangyayari sa mga taong galit na galit sila sa Iglesia ni Cristo na hindi nila alam kung bakit sila nagagalit. Pero, bibigyan natin ng reaksyon kagaya ng sinasabi ko, humingi na ng tawad yung tao. Hindi madali yung kanyang ginawa. Saludo tayo dyan. Yan ang sinasabi natin dito. Pagka gumawa ka ng hindi maganda, babanatan ka talaga ni Boss Rick. Pero pag binawi mo yung mga sinasabi mo, lalong-lalo na tungkol pa sa Iglesia ni Cristo, siyempre bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kaya nga sinabi ko doon sa unang video ko na pag umuwi ka ng Pilipinas, sabihin mo lang sa akin at susunduin kita sa airport. Ngayon, hindi magbabago yung aking sinabi. Ganun pa rin ang sasabihin ko, pero iba na. Ang sinabi ko ron, magbeso-beso tayo, ngayon iba na. Gusto kong akayin itong tao na ito. Ganitong klase na tao
ang kailangan nating akayin sapagkat hindi niya alam ang kanyang sinasabi at ngayon, natuto na. Kaya kung susunduin ko man sa airport ito, wala akong ibang hangad kundi maakay itong tao na ito at makapakinig ng aral tungkol sa Iglesia ni Cristo. Malay natin, kagaya rin ni Boss Rick, nung nakarang mga panahon, ganyan din tayo magsalita sa Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, isa na akong tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kagaya na sinasabi natin dito, hindi po masama magbagong buhay. Kaya ito na yung pagkakataon para sa iyo, boss. Ito na yung pagkakataon na magbagong buhay ka. Maring nagawa mo lang yun sapagkat gusto mo magkaroon ng maraming views dito sa social media. Nangyari na siguro kung nag-viral ka man. Ang problema, ang kapalit nito, yung galit ng mga kapatid natin. Simula Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, galit na galit sa iyo. Sino ba naman kasi hindi magagalit sa ginawa mo? Pero tapos na yon. Kung talagang seryoso ka diyan sa paghingi mo ng tawad, maganda yan. Ang masasabi ko sa iyo, mas mabuting kung saan ka man naroon ngayon. At sigurado ako kahit saang lupalop ka dito sa mundo, meron po kaming mga lokal na katabi dyan. Pumunta po kayo sa lokal na yon at magsuri kayo, magtanong kayo. Kung wala kayong mga kaibigan nakaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, magsuri ka, magtanong ka mismo, ikaw mismo, puntahan mo yung lokal na yun at magtanong ka kung paano nga ba makapakinig ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ang bilis mga kapatid, mga kababayan, mga kabarangay at mga boss. Pag ang Diyos ang gumawa, talagang walang imposible sa Kanya. Yan ang sinasabi natin dito, kaya hamon ko sa inyong mga bashers, lalong-lalo na doon sa mga nag-comment sa akin ng tatapang. Gumawa rin kayo ng video, kagaya nitong tao na ito. At mamaya, bandang huli, iyak din kayo. Pero hindi yan ang punto natin dito. Ang punto natin dito, pag ginawa ninyo ng masama ang Iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama sa inyo, talagang magagalit. Sino ba naman hindi magagalit? Tao lang tayo eh. May damdamin tayo. Kaya nga, nung napanood ko yung video na yun, talagang umusbong yung aking sama ng loob. Umusbong yung galit ko kasi wala namang kaming ginagawa sa tao na ito. Paalala ko lang ito doon sa mga bashers, nang tatapang pa, meron pa dyan naghahamon ng away eh. Kung maghamon na rin lang kayo ng away, gumawa kayo ng video at syempre, pag napanood ni Boss Rick, talaga bibigyan ko kayo rito ng reaksyon. With that, kagaya na sinasabi natin dito, kung ano man po ang opinion ninyo, reaksyon ninyo tungkol sa taong ito, i-comment ninyo dyan sa baba at muli po, shout out doon sa nagparating sa atin sa video na ito. Maraming salamat po sa patuloy mong panunod. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob.